of stewardship. Serving God for all. Sige po. Ayan. A heart for stewardship. Serving God with our all. So ang kahulugan ng pamagat na ito ay nagpapahayag ng isang malalim na panawagan sa bawat mananampalataya upang isabuhay ang konsepto ng pagiging katiwala sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ito ay naglalayong itanim sa ating mga puso ang tunay na diwa ng pangalaga at responsibilidad sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen. So dadako na po tayo sa ating unang verse dito po sa Deuteronomy 8:18. Sinasabi po dito, subalit alalahanin ninyo si Yahweh ng inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Pinaalalahanan ni Moses ang mga Israelita na alalahanin na ang kanilang kakayahang gumawa sa kayamanan ay mula sa Diyos. Ito ay hindi lamang isang makasaysayang aral para sa kanila, ito ay isang walang hanggang katotohanan para sa lahat ng mananampalataya. Bilang tayo mga Kristiyano, madalas nating pinag-uusapan ang pagsusumikap, kakayahan at pagkakataon bilang susi ng tagumpay. Ngunit, ang talatang ito ay tumatawag sa ating na tumingin ng mas malalim at kilalanin ang Diyos bilang ang tunay na pinagmulan ng ating mga kakayahan at mapagkukunan. Isipin natin mga kapatid, saan nagmula ang ating mga talento? Sino ang nagbibigay sa atin ng lakas para magtrabaho ng mahabang oras? Sino ang nagbubukas ng mga pinto ng pagkakataon para sa atin? Sa huli, ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin upang makamit natin ang lahat ng mga bagay na ito. Kapag nakalimutan natin ito, maaari tayong mapagmataas, di ba? At umaasa sa sarili at nakalimutan natin ang pag-asa sa Kanya. So dadako na po tayo sa ating next verse dito po sa Colossians 3 verse 23 chapter 2 verse 24. Sige po, ang sabi po dito, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Next verse po. Sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Amen. Dito sa verse na ito, hinihikayat ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na gawin ang lahat ng kanilang gawain ng buong puso. Ang tinuturing ang kanilang paggawa bilang paglilingkod sa Panginoon at hindi lamang sa mga tao. Hindi lamang ito tumutukoy sa ating mga trabaho o karera sa buhay, kundi sumasaklaw sa bawat gawain, maging malaki o maliit na ating isinasagawa. Tayo mga Kristiyano, tayo ay tinatawag na mamuhay ng may layunin at dedikasyon. At pinapaalala sa atin ng talatang ito na ating paggawa ay walang hanggang kahalagan kapag inaalay natin ito sa Panginoong Hesus. Kapag nilalapit natin ang ating trabaho bilang isang pagsamba, pinarangalan na natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsusumikap at sa loobin. Madaling matangay sa paghahabol ng mga makalupang gantimpala tulad ng mga promotion, di ba? Pagkilala o pinansyal na ipakinabang. Ngunit ipinaalala sa atin ni Pablo na ating isugdulang gantimpala ay isang mana mula sa Panginoon. Ang pananaw na ito ay naglilipat ng ating focus mula sa mga temporal na tagumpay tungo sa mga walang hanggang kayamanan. Amen. Tadako na po tayo sa ating next verse po, dito po sa Romans 12 verse 6 to 8. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kahandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso
puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung paggagawang gawa, ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Amen. Dito naman po, ipinahayag po ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay may iba't ibang kaloob na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ang mga kaloob na ito ay hindi lamang para sa ating kapaginabangan, kundi para sa ikakabuti ng buong katawan ni Kristo, ang kanyang iglesia. Binibigyan din ng verse na ito ang pagkaiba-iba ng kaloob ng espiritual. Ang ilan ay may kaloob ng pagpropesiya, paglilingkod, pagtuturo, at pagpapakita ng awa. Ang bawat kaloob ay mahalaga at may partikular na papel sa pagpapalakas at pagpapatibay ng iglesia. Mahalaga rin tandaan ng mga kaloob na ito ay hindi natin pinaghirapan o nararapat. Ito ay mga kaloob na biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin ayon sa kanyang layunin. Sa makatuwid, dapat natin gamitin ang mga ito ng may kapakubabaan at pagpapasalamat. Amen. Dito po tayo sa ating sa verse natin sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Amen. Pinaalala sa atin ng ang bawat Kristiyano ay binigyan ng Diyos ng mga kaloob o talento. Ang mga kaloob na ito ay hindi lamang para sa ating sariling kapakinabangan, kundi para sa paglilingkod sa iba at pagpaparangal sa Diyos. Amen. Ang masaganang biyaya ng Diyos ay tumutukoy sa ibang paraan kung paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig at kabutihan sa atin. Kabilang dito ang ating kaligtasan, ang ating mga kaloob na espiritual, ang ating mga talento, at ang ating mga material na pagpapala. Lahat ng ito ay mga kaloob mula sa Diyos. At dapat natin gamitin ang mga ito upang paglingkuran siya at ang iba. Amen. Dito na po tayo sa ating last verse, dito po sa 1 Corinthians 4 verse 2. Ang tiwala kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Dito po, binibigyan din ni Apostol Paul ang kahalagahan ng katapatan para sa mga katiwala. Ang katiwala ay isang taong pinagkatiwalaan ng isang mahalagang responsibilidad o ari-arian. Sa konteksto ng talatang ito, tumutukoy ito sa mga leader at lingkod sa iglesia na pinagkatiwala ng Panginoon ng mga espiritual na kaloob, talento, oportunidad upang mapaglikuran siya at ang kanyang bayan. Ang kinakailangan sa mga katiwala ay nagpapahiwatig ng ating katapatan ay hindi lamang sa kagandang katangian, kundi isang essential na kondisyon para sa mga naglilingkod sa Panginoon. Ang katapatan ay nahulugan pagiging maasahan, responsable, at dedikado sa pagtupad ng ating mga tungkulin at pangako. Ito ay nangahulugan ng paggawa ng tama kahit na walang nakakita, at pagiging totoo sa ating mga salita at gawa. Amen. Ayun lamang po ang ating devotion. Maraming salamat po. To God be all the glory. Amen. Thank you, Brother